Aminin na natin, hindi kumpleto ang bakasyon o pag-uwi ng ating mga OFW kung walang bitbit na pasalubong. Yan na ang ating tradisyon, di ba? Pero alam nyo ba na yung regalo na akala nyo ay simpleng sorpresa, posible palang maging sanhi ng inyong aberya sa airport? Para hindi mauwi sa kumpiska o kaso ang inyong mga padala, lilinawin mismo yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dito sa Isumbong kay Commissioner. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pag-uuwi ng pasalubong. Hinding-hindi mawawala sa bawat maleta nating mga Pinoy ang tsokolate, pagkain at gamot para sa ating mga mahal sa buhay. Pero teka, paano kung ang pasalubong mong dala ay ipinagbabawal pala? Actually, hindi lang papasok sa Pilipinas yan. Kahit pa-abroad yung ating mga kababayan. Nasisita rin tayo madalas abroad. Paminsan-minsan, pag nakatapat ka ng mabait na customs official sa ibang bansa, napalusot ka, hindi ibig sabihin nun, hindi bawal yon. So, pagpasok mo naman sa Pilipinas, ganun din. Kasi ang dahilan niya, halimbawa, nagdala ka dito ng meat products, ng mga pagkain na karne. Ang dahilan kung bakit hinihigpitan yan ng BOC, dahil yan naman ay patakaran ng Department of Agriculture. Ang mga regulasyong ito na ipinatutupad ng Bureau of Customs ay may basehang batas. Ayon sa Republic Act 9296 o Meat Inspection Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng karne at agricultural products ng walang kaukulang permit at quarantine clearance. Ang mga produktong ito kasi baka may dalang virus o peste na makasisira sa ating lokal na agrikultura. Dahil upang mabigyan ng proteksyon naman yung ating bansa, ang ating mga mamamayan, na huwag magkaroon ng mga peste rito sa atin or sakit na maaaring mapahamak tayo pare-pareho. Kaya hinihigpitan yon. Hindi dahil sa ayaw lang natin. Kapag nakapasok ang mga sakit na ito, maaaring maapektuhan ang ating lokal na produksyon mula sa baboy at manok hanggang sa mga pananim. Magre-resulta ito sa pagkalugi ng ating mga magsasaka at posibleng kakulangan sa supply ng pagkain sa bansa. Again, ang dulo talaga nito upang maproteksyonan tayong lahat na huwag magkaroon dito ng peste o malawakang pagkasakit yung ating mga agricultural industry. Una-una, kawawa rin ating mga farmers, hog raisers, yung growers ng mga manok. Kailangang proteksyonan ng bansa yan. So yan ay trabaho ng BOC, maunawaan natin yan ng ating mga babae. Kahit alam natin na gusto lang naman nila magbigay ng pasalubong, kaya lang talagang masisita yan. Maging ang mga prutas na karaniwang binibili sa ibang bansa ay hindi basta maaaring ipasok ng walang quarantine clearance. Kaya payo ni Commissioner Nepomuceno, huwag nang ipilit ipasalubong kung walang permiso. Kung gusto nila yung prutas na, lalo Thailand, di ba, uso doon yung mga pinaganda na, malalaking atis, seedless. Kung gusto niyo, kainin niyo na doon sa Thailand. Makakabili ka naman dito yung mga dumaan ng quarantine. Pero kung ipapasalubong mo lang, at wala ka namang permiso at ibebenta mo, masisita ka talaga. Pagdating naman sa mga gamot at vitamins, para sa personal na paggamit lamang ang pinapayagan. Kapag ang dami ay lampas na sa normal na konsumo, ituturing na itong komersal na pagpasok ng produkto na nangangailangan na ng pahintulot mula sa FDA. Unang-una talagang, lalo na kung commercial quantity, kukumpiskahin talaga yun. Okay. Kapag napakarami pa nun, baka maparatangan ka pang nag-smuggle. Yeah. So, pag smuggling yan, may mga kaso ka Iba pa po yan, pagkaharapin. mas mabigat. Kapag may nadiskubreng bawal na produkto sa bagahe, automatic na kukumpiskahin ang mga ito. Pero higit sa kumpiska, kung mapatunayan na ang dalang produkto ay para ibenta, pwede itong mauwi sa kasong smuggling. Hindi lang multa ang posibleng harapin, kundi pati na rin ang pagkakulong. Kaya't maganda talaga, sundin nila yung batas, alamin nila yung mga patakaran,
At kung meron sila ipapasok na in commercial quantity, ipagpaalam na talaga nila yun. Magkaroon na sila ng disclosure. Ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang problema ay ang tamang deklarasyon. Ang hindi o hindi tamang pagdedeklara ng dalang produkto ay itinuturing na paglabag sa batas at maaaring magdulot ng mas mabigat na parusa. Unang-una, gusto natin yung mga kababayan natin, malakas ang ating samahan sa mga pamilya natin. Gusto natin magpasalubong. Normal yan sa mga Pilipino. Mahal mo si tatay, si nanay, kapatid mo. So, normal yan. Pagpangpasalubong. Subalit, napakahalaga na malaman ng ating mga kababayan na ano yung mga dapat at hindi dapat ipangpasalubong sa ating mga kababayan. Alamin nila yun upang yung kasiyahan na intensyon nila ay maging maganda kaysa mauwi dun sa pagsisisi kapag hindi sila naging tapat dun sa kanilang mga iniuwi dito sa ating bansa. Hindi hadlang ang batas sa pagbibigay ng pasalubong. Ito ang nagtitiyak na ang bawat pag-uwi ay ligtas, legal at walang kapahamakan sa ating bansa. Sa tamang kaalaman at pagsunod, napoprotektahan hindi lang ang inyong biyahe, kundi ang kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino. May sumbong o katanungan? Tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen o i-click ang website ng Isumbong kay Commissioner.